Pagkatapos ay isiniksik ng kanyang mga mamamatay tao ang kanyang ulo sa isang stuffed animals not stuffed toys na Hello Kitty. Noong April 14, 1999, namatay ang Hong Kong nightclub hostess na si Fan Man-ye matapos magdusa sa isang buwang brutal na pagpapahirap. Hanggang sa araw na ito, ang kaso ng pagpatay sa Hello Kitty ay nananatiling isa sa pinakababahalang kalupitan sa modernong kasaysayan. Noong Marso 17, 1999, dinukot ng miyembro ng Hong Kong Triad na si Chan Man-luk at ng kanyang mga kasabwat ang 23 taong gulang na nightclub hostess na si Fan Man-ye mula sa kanyang tahanan. Pagkatapos, dahan-dahan nila itong pinahirapan hanggang mamatay sa loob ng isang apartment sa distrito ng Chis-cha-choy hanggang sa tuluyan itong binawian ng buhay noong Abril 14. At maaaring hindi kailanman nalaman ng mundo ang tungkol dito kung hindi dahil sa isang nakakakilabot na pagbisita sa isang himpilan ng pulisya sa Hong Kong mula sa isang batang babae. Noong Mayo ng 1999, nagpunta ang isang 14 na taong gulang na babae sa isang himpilan ng pulisya sa Hong Kong. Sinabi niya sa mga opisyal na sa nakalipas na ilang linggo, palagi siyang ginagambala ng multo ng isang babae na tinalian ng electrical wire at pinahirapan hanggang mamatay. Hindi siya pinansin ng pulisya at ibinasura ang kanyang mga pahayag bilang panaginip lamang o walang kwentang kwento ng isang teenager. Gayon pa man, nabuksan ang kanilang interes nang ipaliwanag niya na ang multo ay ng isang babae na may kinalaman siya sa pagpatay. Sinundan nila ang bata pabalik sa isang flat sa lumang distrito ng Kowloon ng lungsod at natuklasan nila na ang mga panaginip ng bata ay totoo palang nakakatakot na bangungot. Sa loob ng flat, natagpuan nila ang isang malaking manikang Hello Kitty na may nakahiwalay na bungo ng isang babae sa loob nito. Ang kaso ay nakilala bilang Hello Kitty Murder at itinuring sa buong Hong Kong bilang isa sa pinakamalupit na krimen. Ito ay nakakapangilabot na kwento ng kaso ng pagpatay sa Hello Kitty. Ang buhay ni Fan Man-ye at trahedya na nakita kahit bago pa man siya pugutan ng ulo at isiksik ang kanyang ulo sa loob ng isang manika. Matapos abandonahin ng kanyang pamilya noong bata pa, pinalaki siya sa isang tahanan para sa mga batang babae or girls' home. Sa oras na siya ay naging teenager, nagkaroon na siya ng adiksyon sa droga at kumikita sa pamamagitan ng prostitusyon upang ipambayad sa kanyang bisyo. Pagsapit niya ng 23, nakakuha siya ng trabaho bilang hostess sa isang nightclub, bagamat nakikipaglaban pa rin siya sa adiksyon. Noong unang bahagi ng 1997, nakilala ni Fan Man-ye si Chan Man-luk, isang 34 na taong gulang na socialite. Nagkakakilala ang dalawa sa nightclub at natuklasan nilang mayroon silang pinagkakaibahan. Si Fan Man-ye ay isang prostitute at drug addict habang si Chan Man-luk naman ay isang pimp or bugaw at drug dealer. Sa hindi nagtagal, naging regular na miyembro si Man-ye sa grupo ni Man-luk kasama ng kanya mga tauhan. Nang sumapit ang bandang huli ng 1997, dahil sa matinding pangangailangan sa pera at droga, ninakaw ni Fan Man-ye ang wallet ni Man-luk at tinangkang takasan ito kasama ang $4,000 na laman. Hindi niya napagtanto na si Chan Man-luk ang huling tao na dapat niyang pagnakawan. Pagkakita niyang nawawala ang kanyang pera, inutusan ni Man-luk ang dalawa sa kanyang mga tauhan na sina Leong Sheng-chu at Leong Wang-loin na kidnapin si Man-ye. Ang layunin niya ay pilitin siyang maging prostitute para sa kanya
at kunin ang lahat ng kikitain nito bilang bayad sa perang ninakaw sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal, ang plano ay tuluyan ng humantong sa di inaasahang kasamaan. Ang drug lord at ng kanyang mga tauhan ay nagpasya na hindi sapat na parusa ang simpleng pagpapaprostitute kay Fan Manye, kaya sinimula nila itong pahirapan. Tinalian nila siya at binugbog, at sa loob ng mahigit 1 buwan, isinailalim nila siya sa iba't ibang karumaldumal na bagay. Sinunog ang kanyang balat, ginahasa siya, at pinilit siyang kumain ng dumi ng tao. Bagamat nakakakilabot na ang pagpapahirap kay Fan Manye, marahil mas nakakatakot pa ang kwento ng 14 na taong gulang na batang babae na nagsumbong ng kanyang pagpatay sa pulisya. Hindi lang siya ang responsable sa pagbubunyag ng mga torturer, kundi isa rin siya sa mga ito. Nakilala lamang bilang Afong, posibleng pseudonym, ang 14 na taong gulang na babae ay kasintahan ni Chan Man-luk, bagamat marahil ay isa pa siya sa kanya mga prostitute. Sa isang punto, nasaksihan ni Afong kung paanong sinipa ni Man-luk si Manye sa ulo ng 50 beses. Pagkatapos ay sumali si Afong sa pagpapahirap at pinukpok din si Manye sa ulo. Nang tanungin tungkol sa lawak ng kanyang paglahok, sumagot siya, "Naramdaman ko na para lang ito sa kasiyahan." Pagkaraan ng 1 buwan ng pagpapahirap, natuklasan ni Afong na namatay si Fan Manye noong gabi. Ikinatwira ng mga mamamatay tao na namatay siya dahil sa labis na doses ng droga, bagamat karamihan sa mga eksperto ay naniniwala na ang kanyang mga pinsala ang tuluyang ikinamatay niya. Matapos nilang matuklasan na patay na siya, inilipat nila ang katawan ni Manye sa bathtub at pinagputol-putol ito gamit ang lagari. Pagkatapos, niluto nila ang bawat piraso ng kanyang katawan upang mapigilan itong mabulok at maglabas ng amoy. Gamit ang kumukulong tubig, pinakuluan ng mga mamamatay tao ang mga piraso ng kanyang katawan at itinapon ang mga ito kasama ng basura ng bahay. Ang ulo ni Manye ay iniligtas nila. Matapos itong pakuluan sa kalan, itinahi nila ang pinakuluang bungo sa loob ng isang malaking Hello Kitty mermaid na manika. Bukod pa rito, itinago din nila ang isa sa mga ngipin ni Fan Manye at ilang internal organs na kanilang inilagay sa isang plastic bag. Bilang kapalit ng proteksyon, na malamang ay natanggap din niya dahil sa kanyang murang edad, tumistigo si Afong laban kina Chan Man-luk at sa dalawa niyang tauhan. Sa pagtatangkang mawala ang pagmumulto ng kanyang nararanasan, detalyado niyang isinalaysay ang pagpapahirap na ginawa ng 3 lalaki kay Fan Manye. Bagamat ang kwento ay lubhang nakakabahala na inakala ng marami na imposible itong totoo, ang ebidensyang natuklasan ng pulisya ay matibay at nakagugulo. Ang apartment kung saan pinahirapan si Manye ay puno ng memorabilia ng Hello Kitty, mula sa kumot at kortina hanggang sa mga tuwalya at kubyertos. Bukod pa rito, natagpuan sa loob ang mga trophy na bahagi ng katawan na kinuha mula kay Manye, na may ebidensya na nakipag-ugnayan ang lahat ng 3 lalaki sa mga ito. Sa kasamaang palad, dahil sa kalagayan ng natitirang bahagi ng katawan ni Fan Manye, hindi matukoy ng pulisya at mga medical examiner ang sanhi ng pagkamatay. Walang duda na nakaranas siya ng di mailarawang pagpapahirap at na ang 3 lalaki ang nagdulot ng malaking pinsala sa kanyang katawan. Ngunit walang paraan upang malaman kung ang drug overdose o ang pagpapahirap ang naging sanhi. Bilang resulta,
Ang tatlo ay hinatulan hindi dahil sa pagpatay, kundi dahil sa pagpatay ng walang intensyon. Dahil naniniwala ang hurado na bagamat sila ang nagdulot ng kanyang kamatayan, hindi nila ito sinasadya. Ang hatol na ito ay nagdulot ng pagkagulat sa publiko ng Hong Kong. Ngunit ang trio ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakulong na may posibilidad na parol sa loob ng 20 na taon. Dahil ang hatol ay inilabas noong taong 2000, ang tatlong lalaki ay eligible ng isaalang-alang para sa parol simula noong 2020 pataas. Matapos makumpleto ang minimum na 20 taon sa bilangguan, hindi pampubliko ang eksaktong detalye kung napalaya nga ba sila o kung kasalukuyan pa rin silang nakakulong. Dahil ang mga usapin tungkol sa parol ay kadalasang pribado. Gayunpaman, batay sa batas at hatol na ibinigay, sila ay maaaring nasa proseso na ng pag-a-apply o paghihintay ng desisyon para sa kanilang parol sa Hong Kong. Ang 14 na taong gulang na batang babae na si Afong na naging saksing tagapagsumbong at kalahok din sa krimen ay hindi hinatulan ng pagkabilanggo habang buhay. Sa ilalim ng kanyang plea deal at dahil sa kanyang murang edad, siya ay sinintensyahan sa isang correctional institution at inilabas na noong siya ay 21 taong gulang. Matapos ang lahat ng detalye, ang karumal-dumal na kaso ng Hello Kitty murder ay nananatiling isang madilim at nakakagulat na paalala ng malalim na kalupitan na maaaring mangyari at kung paano naging saksi ang isang tila inosenteng manika sa isa sa pinakamalaking bangungot sa modernong kasaysayan ng Hong Kong. Matapos ang lahat ng ating nalaman tungkol sa kasong ito, sana ay nagkaroon kayo ng mas malinaw na pag-unawa sa trahedyang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kung nais ninyo pa ng mas marami pang nakakaintrigang kwento, huwag kalimutang i-click ang subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa aming mga susunod na true crime analysis. Maraming salamat!